For today's video, kakaibang luto naman sa sinigang na baka ang babanatan natin ngayon mga ka-FT. Samahan nyo ko. Let's G! Gagamit tayo ng 1 kilong laman ng baka dito. Tapos sa mga aromatics natin, naghanda lang ako ng sibuyas, bawang, pati na rin ng luya. Sabay-sabay ko nang ginisa ang ating mga aromatics gamit ang ating pressure cooker. At nung nag-translucent na nga yung sibuyas at amoy na amoy ko na rin yung luya, nilagay ko na rin agad yung baka. Igigisa ko lang ng ilang minuto yan, then ipe-prepare ko na yung mga kamatis. Ito yung sinasabi kong kakaibang style ng sinigang natin mga ka-FT. Dahil yung mga inihiwa kong kamatis, ibe-blender ko yan. Gigilingin lang natin yung ating mga kamatis hanggang sa mag-juice ito. Sa ganitong style, aangat talaga yung lasa ng kamatis sa ating sinigang, pero dapat generous kayo sa inyong kamatis. Kasi kung titipirin nyo rin naman yung kamatis, hindi rin ito lalasa. Mga 6 na malalaking size ng kamatis ang ginamit ko dito. After ko nga i-blender yung mga kamatis, hinalo ko na rin agad ito sa baka. Tapos naglagay na ako dito ng 2 mangkok ng tubig. Mekos-mekos lang ng onte, tapos tatakpan na natin yan. Dahil naka-pressure cooker naman tayo, pinakuluan ko lang yung baka na mga 30 minutes. At habang nagpapakulo nga tayo, hinanda ko na rin yung ibang gulay na gagamitin natin sa ating sinigang. Naghanda lang ako dito ng talong, radish, pati na rin ng kangkong. Kapag ako nagsisinigang, hindi na ako naglalagay ng madaming klaseng gulay. Hindi rin naman nakakain lahat para hindi lang din masayang. Shoutout nga pala kay Ma'am Marilyn Montes from Japan. Salamat po sa panonood ng mga videos natin. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. After 30 minutes, bubuksan ko na yung pressure cooker. Pinatungan ko lang ito ng towel para hindi tatalsik yung moist ng pressure cooker. Nung nabuksan ko na, pinakuluan ko lang ulit yan, tapos naglagay na ako ng 2 sachet ng sinigang mix. Maglalagay din ako ng 2 pirasong Knorr cubes dito. Mekos-mekos lang, tapos ilalagay ko na rin agad yung talong at saka yung radish. Lalagyan ko na rin yan ng paminta at saka ng asin, tapos pakukuluan ko lang yan ng mga 3 hanggang 5 minuto hanggang sa maluto yung radish at talong. Then ilalagay ko na yung siling green pati na rin yung dahon ng kangkong natin. Ganyan lang kasimple pero naging malalayang sinigang natin dahil dun sa pag-blender natin sa ating kamatis. Subukan nyo yung ganitong style ng sinigang mga ka-FT at sigurado ako na mai-enjoy nyo yung paghigop ng sabaw dito. Bagay na bagay nga to sa malamig na panahon ngayon. Alright, hanggang dito na lang. Ilabas na ang bahaw. Bye-bye!